أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabila ng lahat na mga patunay, ebidensya sa kadakilaan ng Allah sa pamagitan ng kanyang mga nilikha, na dito nagpapatunay ang katibayan sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon din na isa sa biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan awa niya sa sangkatauhan ang banal na Quran. Ang banal na Quran nandito na kung saan binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang surah Al-Bayyinah o kabanata ng katibayan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubum qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tadri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dalika liman khashiya rabbah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang suratul Bayyinah ay inreveal ito sa Madina, na kung saan surah Madaniya ang suratul Bayyinah, na inulat ni Ammar bin Abu Ammar, na aking narinig si Abu Habban al-Badri na kanyang sinabi, qala lamma nazalat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi ila akhiraha qala Jibrilu alayhi salam ya Rasulullah inna rabbaka ya'muruka an tukri'aha abayya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay inna Jibril alaihi salam amarani an ukri'aka hadhihi surah. Qala Ubay wa qad dukirtu tumma ya Rasulullah. Qala na'am. Qala pabaka Ubay. Inulat ni Ammar bin Abu Ammar na aking narinig si Abu Habban al-Badri na kanyang sinabi nang ipinawaba ang hindi naging ang mga yaong nagtakwil mula sa angkan ng kasulatan hanggang sa katapusan. Sinabi ni Jibril, o mensahero ng Allah, tunay ang Allah, tunay ang iyong Panginoon ay nag-uutos na basahin mo to kay Ubay. Kaya sinabi ng propeta kay Ubay, katotohanan inutusan ako ni Jibril na babasahin ko sa iyo ang kabanatang ito. Sinabi ni Ubay, tunay ba na binanggit ako o mensahero ng Allah? Kanyang sinabi, oo. Kaya napaiyak si Ubay, isinalaysay ni Ahmad. Kaya dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na nabanggit si Ubay radiyallahu anhu bilang parangal, na kung saan kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ubay bin Ka'ab, na kung saan kinalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na makita natin mga sahaba na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila'y kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sila sa banal na Quran, radiyallahu anhum wa radwan, na sila'y kinaluguran ng dakilang tagapaglikha. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, sinabi ng Allah sa banal na Quran, Kul bifadlillah wa birahmatihi pabidalika palyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sabihin mo, sa kabutihan
sa kabutihang loob ng Allah at sa kanyang habag. Kaya't sa ganito ay dapat sila'y magalak dahil sila ang pinakamainam kaysa kanilang mga iniipon. Mga bagay na pinag-iipunan, mga pinagsisikapan, ngunit ang kaluguran ng Allah ay siya ang mas mainam. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na alam natin na ang mga walang pananampalataya ay nagkawatak-watak sila na hindi nila alam kung sa ano ang susuungin nilang katotohanan. Hindi nila alam kung saan sila susuong at saan nila matatagpuan ang tama. Kaya binanggit sila ng Allah sa banal na Quran, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sinabi ng Allah, ang mga yaong mga tumakwil mula sa angkan ng kasulatan at mga tagatambal ay hindi naging watak-watak hanggang dumating sa kanila ang katibayan. Katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan. Mga ahlul kitab, ang maangkan ng kasulatan ay mga Hudyo at Nasara, sapagkat ang Kristiyano ay sulpot naman. Sulpot yan sa pangalan kahit sa Biblia. Pinagkaisa sila ng katotohanan, ng katibayan na kung saan ito ang aklat ng Allah, ang banal na Quran na dumadalisay sa sangkatauhan, na liwanag at gabay at patnubay, dinalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Sinabi ng Allah sa Quran, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Sabi ng Allah, mensahero mula sa Allah na bumibigkas ng mga kasulatang dalisay. Kasulatang dalisay dahil ang mga original na mga aklat ng Allah na kung saan ay nagkandawala na sa kapanahunan ngayon, ang natitira na lamang na hindi na bago at hindi na dagdagan, hindi na bawasan at bukog tangi na tama na kung saan na walang pagkakamali. Ito ang salita ng Allah, ito ang banal na Quran. Kaya makita natin ang mga tagapaghatid ng mensahe ay hindi nakaligtas sa pangungutya ng mga walang pananampalataya, ngunit ang kanilang pinanghahawakan, ang patunay na kanilang pinanghahawakan na kung saan ebidensya, ito ang banal na Quran. Banal na Quran na ito ay pinanghahawakan ng mga mensahero na kahit ano ang pangungutya ng mga walang pananampalataya ay ito ang naging patnubay, ito ang pinanghawakan at dito inayon ng mananampalataya ang kanilang pamumuhay at dito naliwanagan ang mga walang pananampalataya ang banal na Quran. Kaya naging matatag ang mga mangangaral at mananampalataya, mga mensahero dahil sa banal na Quran. Sa pangungutya ng walang pananampalataya, hindi natinag ang mga mensahero, maski silang lahat ay hindi ligtas sa pangungutya ng mga walang pananampalataya. Sinabi ng Allah sa Quran, وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَأْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. Sinabi ng Allah, at walang dumarating na mensahero maliban na siya'y dati nilang kinukutya, gayon din ipinapasok rin namin ito sa mga puso ng mga salarin. Mga salarin na mga hindi mananampalataya, ngunit kung sila ay pinasukan ng gabay, ay perpekto, ginabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, at itong dahilan kung bakit sila ng palataya at nagpasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala, tumalima at iyayin nila ang buhay sa ating relihim mga kasulatang dinadalisay. Sapagkat mga kapatid ang banal na Quran hindi sulat ng tao ang o haka-haka na kung saan ito'y wastong salita, dalisay na salita, ito ang tunay na mensahe nagabay sa sangkatauhan na sinabi ng Allah, piha kutubong kayyima, ang mga nilalaman nito ay mga wastong sulat. Sulat, pananalita, mga wagas na mensahe, dalisay na mensahe na kung ito ay pumasok sa kaibuturan ng puso ng walang pananampalataya, sila ay magagabayan at sila ay magpapasakop ang kanilang pananalig at matatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila
nila isang ay dadakilin nagsisilbing nila katibayan ang Allah kung subhanahu ano man wa ta'ala. ang dumadating na pangungutya Kaya, sa kanila, ang na kung banal na saan Quran sinabi nga ng Allah na ito sa banal na ay Quran, salita ng Allah na ang Allah mismo ang nag-iingat dito at hindi ito mahaluan ng pagkakamali, hindi ito mababawasan, hindi ito makukulangan, sapagkat ang Quran ay iniingatan. at walang Paalala dumarating na sa mensahero sanlibutan, maliban na sinabi siya nga ng dati Allah sa nilang Quran, kinukutya, inna ngayon nahnu din nazzalna ipinapapasok dhikra rin wa namin inna lahu ito sa mga lahafidun. puso ng mga Katotohanan, salarin. Kaya mga kapatid sa kami ang panampalatayang nagpababa Islam ng paalala, na hindi Quran sulat at ng sa tao katotohanan, o kami rin haka-haka ang mga na kung saan tagapag-ingat ito'y para sinabi rito. ng Allah. Kaya Iha ganun mga kutubong kapatid sa kayyima, panampalataya, ang mga nilalaman nito na ay katibayan mga wastong sulat na mula sa gabay Allah, at panuntunan salita ng sa Allah buhay ng subhanahu wa tao ta'ala na kung kanyang na tinipon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tinipon sa na kung pagsunod sa saan Allah, ito sa salita ng Allah subhanahu ang wa ta'ala, panghahawakan kaluguran ng ng Allah subhanahu wa mananampalataya. ta'ala at pagpapala Kaya, sa mga taong sinabi ng tumatalima. Allah sa banal na Quran, iniingatan wa ma ang tafarraqa banal na alladhina Quran utul bilang kitaba huling illa min paalala ba'di ma sa sanlibutan. ja'at humul Sinabi nga ng bayyinah. Allah sa Quran, At hindi inna nagkahiwalay nahnu ang mga nazzalna yaong dhikra wa pinagkalooban inna ng lahu kasulatan, lahafidun. kundi nang Katotohanan matapos kami ang dumating sa nagpababa kanila ang katibayan. ng paalala, Quran Kasulatan at sa katotohanan kami rin na ang pinag-isa mga tagapag-ingat na para rito. kasulatan Kaya yung na mga isang kapatid sa pinaniwalaan, panampalatayang kasulatan Islam, na isang nagkahiwalay sinunod, ng na dumating kasulatan ang katibayan, na sinabi isang nga ng batas Allah, na kung wa saan ma tafarraqa ito alladhina ay mula sa utul Allah kitaba subhanahu wa illa ta'ala. min ba'di ma Kaya mga ja'at kapatid humul sa bayyinah, panampalataya, at hindi sa nagkahiwalay pagkatapos ang mga binasa ang yaong aklat, pinagkalooban ng dahil kasulatan, dito ay kundi nagkaroon nang ng natapos iba't ibang dumating sa unawa kanila na nagdala ang sa kanila katibayan. Kaya ng mga kapatid pagkaligaw sa at panampalataya, pagmamalaki. ito ang nagbigkis sa Na kanila, ito ito ang dahilan ng ay kanilang kabilang pagkatatag sa propesiya salita ng Allah, ng Propeta patnubay Muhammad ng Allah sallallahu alaihi subhanahu wa wasallam ta'ala na ang kanilang nasyon pinanghahawakan. ay mahahati, Matapos binasa ang magkakawatak-watak, aklat, nagkaroon at hindi ng magkakasundo iba-ibang na unawa kung saan na inulat nagdala sa ni kanila Auf ng bin Malik pagkaligaw at radiyallahu anhu pagmamalaki. na sinabi ng Kaya dito, mensahero ng Allah mga subhanahu wa kapatid sa ta'ala, panampalataya, mahahati ang mga mahati ang Hudyo mga sa nasyon at sekta 71 pangkat, na kung saan mahahati ang mga Hudyo ang mga sa nasyon at 71 sekta pangkat, na inulat at isa ni Auf lamang bin ang Malik mapaparaiso. radiyallahu anhu At na ang sinabi 70 ng ay mensahero ng mapapa-impyerno Allah subhanahu at wa ta'ala, mahahati ang mga Kristiyano mahahati sa ang mga 72 Hudyo sa pangkat, 71 at isa lamang na kung ang saan mapaparaiso, at ang 71 pangkat ang ay isa mapapa-impyerno, at isa lamang sumpa sa ang yaong nasa mapaparaiso. kanyang kamay. At ang 70 Ang sarili ay ni Muhammad, mapapa-impyerno tiyak na at mahati ang mga ang Kristiyano aking nasyon sa sa 72 pangkat, at isa lamang ang mapaparaiso, at ang 72 ay mapapa-impyerno. Merong nagsabi, sino po sila o mensahero ng Allah? sarili ni Muhammad, sinabi, tiyak na ang mahati ang jamaa aking nasyon pangkat sa isinalaysay ni 73 Ibn pangkat, Majah at ang isa itinama lamang ni ang Albani. mapaparaiso, at ang Kaya 72 ang pagkaligaw ay makakamit ng isang ay tao mapapa-impyerno. kung siya Merong nagsabi, ay magmamalaki, sino po sila o kung siya mensahero ng Allah? ay Kanyang tatalikod, sinabi, at ang kung siya jamaa ay pangkat uunawain niya isinalaysay ni ang Ibn Islam Majah sa sarili at niyang itinama pangunawa, ni Albani. sapagkat Kaya ang mga ating kapatid relihiyong sa Islam panampalataya, ay ganap mga na naunang bago tao pumanaw na ang kung Propeta saan Muhammad inabutan ng sallallahu mga alaihi kasulatan wasallam. na Hindi natin ito ipinababa sa kanilang dadagdagan, kapanahunan, hindi natin ay ito nahati babawasan. sila at Iniwan ito nagkanya-kanya, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ngunit isa lamang bago siya ang mapaparaiso. pumanaw na Sila ito'y yung mga ganap at walang pinanghawakan pagkukulang nila ang na tayo kautusan ng Allah, paghahawakan salita natin ng ang gabay Allah. na ito, Kaya ang Quran pagkaligaw at Sunnah ng na kung Propeta saan sallallahu sinabi alaihi ng wasallam, Allah sa Quran, kung ang tao ay magmamalaki, kung ang tao ay tatalikod, kung ang tao ay uunawain niya sinabi ng Allah, ang Islam sa sarili niyang pangunawa, na ito ang dahilan ng pagkaligaw, na kung saan sinabi ng Allah sa Quran, padalikumullahu rabbukumul haq, pamada ba'dal haqqi illa dalal, sa paanna pananampalatayang tusrafun. Islam. Sinabi ng Allah, kaya ganun ang Allah, ang inyong totoong Panginoon, saka ano ang pagkatapos ng katotohanan, kundi pagkaligaw, kaya't paano kayo napapalihis. Pagkalihis sa kadahilan ng pagmamalaki, pagkalihis sa kadahilan ng pagmamataas, pagkalihis sa kadahilan ng sumuway at tumalikod sa relihiyong Islam na hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita natin na sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'atina ala ummati ma'ata ala bani Israel hudwan
hudwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummatu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dalik wa inna bani Israel taparrakat ala sintain wa sab'ina milla taparraki ummati ala talatin wa sab'ina millatan kulluhum pinnar illa millata wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alayhi wa ashabi. Inulat ni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na darating sa aking nasyon ang anumang dumating sa angkan ni Israel tulad sa pagkasunod ng sandal o sa ibang sandal, tulad ng pagkasunod o sa yapak ng tsinelas sa isang yapak ng tsinelas, hanggang meron sa kanila na makipagtalik sa kanyang ina na lantaran. Tiyak meron sa aking nasyon na gagawa ng ganyan, at sa katunayan ang angkan ni Israel ay mahati sa 72 sekta, at mahati ang aking nasyon sa 73 sekta. Lahat sila ay mapapa-imperno maliban sa isa. Kanilang sinabi, ano po yun? Kanyang sinabi, kung ano ako at ang aking mga kasamahan. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang Hasan ni Albani. Kaya pagsunod sa propeta, paniniwala sa propeta, pagmamahal sa propeta sa pamagitan na maisagawa ang kanyang katuruan, ito ang kaligtasan, ito ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Walang ibang utos maliban sa pagsamba, pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi itambal ang Allah, pagdakila at sambahin ng wagas ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sinabi ng Allah, at hindi sila inuutusan kundi upang sambahin ang Allah ng may taos puso, sambahin ang Allah ng wagas na para sa kanya ang relihiyon na naninindigan, at itatayo nila ang pagdarasal at magbigay ng kawang gawa, at iyon ang matuwid na relihiyon. Sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tama. Sambahin ang Allah ng wagas. Ito ang utos na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sinabi ng Allah, at hindi kami nagpadala bago pa sa iyo mula sa sino mang mensahero maliban na ipinahayag namin sa kanya na talagang walang Diyos maliban sa akin, kaya't sambahin ninyo ako. Utos ng Allah na sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, dakilain natin ng wagas ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga mensahero, nagpadala ang Allah ng mga propeta na pinaabot sa atin na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng wagas at dalisay. Sinabi ng Allah sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at talagang nagpadala kami sa bawat pamayanan ng isang mensahero na sambahin ninyo ang Allah at iwasan ang tagot, Diyos-Diyosan, kaya meron sa kanila na ginabayan ng Allah at meron sa kanila na nagkatotoo sa kanila ang pagkaligaw, kaya't magsiayon kayo sa kalupaan at sa kapagmasdan kung paano ang naging kahihinatnan ng mga nagpabulaanan. Mga tao na tumalikod sa mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao na binitawan ang pananampalataya, mga tao na nagmalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala
at pinabulaanan ang salita ng Allah at hindi nanampalataya. Kaya mga kapatid sa panampalataya, bilang alipin ng Allah, manindigan sa katotohanan, bilang alipin ng Allah, ang ating panghahawakan, ang ating susundin, na iaayon natin ang ating pamuhay sa ating relihiyong Islam. Ito ang hunapa na binanggit na kung saan malayo sila sa pagtatambal dahil nanindigan sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. At itatayo nila ang pagdarasal at magbibigay ng kawanggawa, at iyon ang matuwid na relihiyon. Ang sala, ito ay napakahalaga. Ang kahalagahan ng pagdarasal na ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahalagahan ng sala, ang pinakamarangal na pagsamba. Ang sala, ito ang pinakamarangal na pagsamba, gawain na dahilan kung bakit nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang alipin. Pagsamba na ginagawa ng katawan, sapagkat ang kagandahan ng sala, ang sala ay liwanag, ang sala ay relasyon sa pagitan ng alipin at ng kanyang Panginoon. Upang magkaroon ng katiwasayan ang mga puso, palatandaan ng tunay na pagsunod sa Allah, pagtatayo sa isa sa mga haligi ng Islam, panglinis sa mga kasalanan at paglayo sa mga kasamaan. Kaya ang sala ay ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagayon din na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbibigay ng kawanggawa o kahalagahan ng zakah, pagiging mabuti sa mga dukha at kapuspalad, at ito ay isa sa kadahilanan na kalugdan ng Allah ang kanyang alipin. Kaya mga kapatid sa panampalataya, wadhalika dinul qayyimah, sinabi ng Allah, ang Islam lamang ang matuwid na landas. Landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Landas na patungo sa paraiso. Landas na may pagpapala, landas na may katiwasayan na dito natin makakamtan ang tagumpay sa mundo at kabilang buhay. Kaya ang mga tao na naging taliwas sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga Hudyo at Kristiyano at mga pagano na binanggit sila sa banal na Quran, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sabi ng Allah sa banal na Quran, katotohanan ang mga yaong nagtakwil mula sa mga angkan ng kasulatan at mga tagatambal ay sa apoy ng impyerno, kung saan habang buhay sila nandoon sa makatuwid, sila ang pinakamasamang nilalang. Mga nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y walang kapatawaran. Tulad ng mga Hudyo at Kristiyano, ang angkan ng kasulatan ay talagang nagtakwil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum syarrul bariyah, sinabi sila ng Allah sa makatwid, sila ang mga pinakamasamang nilalang dahil sa kalapastangan nila sa Diyos at sa pagsamba na hindi inuutos, mga pamaraan, kanilang mga pagsamba na haka-haka, mga pagsambang kuro-kuro na walang basihan, kaya kinaputan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at Kristiyano na dahilan ng kanilang pagkaligaw. Sinabi ng Allah sa Quran, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil magdubi alaihim waladdallin. Sinabi ng Allah, patnubayan mo po kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga yaong pinagpala mo sa kanila, hindi sa kinaputan na nasa kanila at hindi sa mga naligaw. Kaya pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ang Islam. Kaya maging matuwid, gayahin natin ang mga nagpapakatwid, sumunod tayo sa landas ng propeta, sundan natin ang kanyang mga kapamaraanan. Kaya sinabi ng Allah, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, katotohanan ang mga yaong naniwala at gumawa ng mga kabutihan, sa makatwid sila ang mga pinakamainam na nilalang.
Pinakamainam na mga nilalang na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung tumalima sa Allah, nagpakabuti at nagtiis sa mga kautusan ng Allah, isinagawa ang mga mabuting gawa at umiwas sa ipinagbabawal. Pagsamba na pinuri nila ang Allah, sila yung mga pumuri sa Allah, dumakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong sumamba ng wagas sa Allah subhanahu wa ta'ala at merong takot na wagas sa Allah subhanahu wa ta'ala, na pagpapala, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ipagkakaloob sa mga taong naniwala at nagpakabuti at nagpakadalisay at tumalima, sumamba ng wagas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tadri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radwan dalika liman khashiya rabbah. Sinabi ng Allah, ang kanilang gantimpala sa piling ng kanilang Panginoon ay mga halamanan ng Eden na merong umaagos mula sa ilalim roon na mga ilog, kung saan habang buhay na sila doon magpakailanman. Nasiyahan ang Allah sa kanila at nasiyahin din sila sa Kanya. Iyan ay para sa sinumang nangamba sa Panginoon niya. Na kung saan iyan ay para sa mga sinumang sumamba sa Panginoon at walang pangangamba at walang duda sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon na kanyang dinakila, Panginoon na siyang lumikha sa ating lahat, na ating pinagtuunan ng pagsamba, na siya ang ating sandigan. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, tunay na ang pagwawagi ay ang pagsunod sa Allah, pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila yung mga tao na tapat, na sila yung mga tao na mapapasa kanila ang umaagos na ilog na kung saan ito sa paraiso, at sila yung mga tao na mamumuhay ng walang hanggan, na walang pasakit, walang parusa, at tatamasain nila ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, puro kaligayahan, at kung saan tatamasain ang buhay na walang hanggan. Ito ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagwawagi na sinabi ng Allah sa Quran, Qala Allahu hada yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatu atadri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radwan dalikal fawzul adim. Sinabi ng Allah, ito ang araw kung saan mapapakinabangan ng mga matapatin ang kanilang katapatan. Mapapasa kanila ang mga halaman ng merong umaagos roon na mga ilog sa ilalim, kung saan habang buhay na sila doon magpakailanman. Nalugod ang Allah sa kanila at nalugod rin sila sa Kanya. Iyon ang napakatinding pagwawagi. Pagwawagi na tunay na tagumpay, na makakamtan ng mga taong nanampalataya sa mundo, mga taong naniwala sa Allah, mga taong sumunod sa Allah, mga taong minahal ang propeta at sinagawa ang kapamaraanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ang patnubay na hindi matatawaran ang relihiyong Islam. Kaya paraiso ang hantungan ng mananampalataya, tunay na tagumpay na dapat hangarin ng mga mananampalataya. Kaya magpakabuti tayo, kaya tumalima tayo, umiwas tayo sa ipinagbabawal ng Allah, manalangin tayo sa Allah, hilingin natin ang kanyang patnubay at gabay at pagpapala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.